Ayan. Medyo madrama na po ito mga bossing, baka makahikayat kasi, 'di ba? Kailangan 'pag maghihikayat ka, medyo tamang drama-drama ka. Okay, drama boss. 3, 2, 1, action! Gumising na tayo. Yan. Dahil baka isang araw, hindi na tayo makabili ng bigas sa sobrang mahal na mga bilihin. Yung mga vlogger dito ng mga bayaran, sila ngayon ang nagpakalat ng mga fake news, bias to the BBM administration dahil bayad dyan. Bayad naman pala. Bayad naman pala yung mga BBM vloggers. Ano? O ano daw siya? Mga yan, binayaran niyang mga yan. Pero ang mga vlogger na gaya ko, na nagsasabi ng katotohanan kung ano ba talaga ang ganap, tinitik down nila ang mga TikTok account namin. Hindi kami binigyan ng chance na makapag-vlog, kaya nag-live na lang kami. Lalo na kapag kaganyan yung mga sinasabi mo, ang layo sa katotohanan nung mga sinasabi mong dahilan kung bakit nagkakatensyon sa West Philippines. Ikaw lang ang naringgan ko ng ganun. No? Ikaw lang yung naringgan ko ng ganun. Kahit na kunyari ako, loko-loko akong politiko Tapos, ikaw panay ang pabango mo sa akin Hindi kita babayaran. Ay, Diyos ko po. Iisa po ang naratibo nila, no? Kapag nakita nila na ang isang vlogger sumusuporta po sa administrasyong Marcos, mga kababayan, sasabihin niyang mga yan, bayad. Sasabihin niyan, bayad ng 30K yan. Yang vlogger na yan. Diyos ko po, Lord, ano naman gagawin ko doon sa 30K na yon, mga bossing? Siguro, ang taong ito, puro haka-haka at puro fake ang alam. Siguro, gusto lang makapagpasikat doon sa TikTok, mga bossing. No? Nakita ko naman kasi yung mga nanonood sa kanya, nakita ko yung mga nagko-comment. Talagang binabash po Talagang binabash po. Tuloy-tuloy yung pambabash. Kaya nung medyo sumingit na ako, nag-comment ako doon, sabi ko, boss, paliwanag mo yung gentleman's agreement. 3 type yon. Sunod-sunod. Biglang nagbabay na. Hindi kaya ipaliwanag. Kasama si Attorney Perse. Kailan ka pa kayo magising? Sino yung hindi na Sino daw? Kasama niya daw si Attorney Perse. Anak ng tinapa. Sino yun? Lovely G. Magandang gabi, magandang umaga po sa inyo. Sino yung Attorney Perse? Ulitin natin konti Pagkakarinig ko, Perse Tapos hindi attorney, hindi naman attorney si Percy Lapid. Boss, ulitin mo nga. Bigyan ng chance na makapag-vlog, kaya nag-live na lang kami. Kasama si Attorney Perse. Si Attorney Perse daw. Sino ba yun? Hindi ko kilala yung mga karakter na binabanggit nito. Meron akong kilala, Attorney Trixie Angeles. 'Di ba? Pero hindi Attorney Perse. Sino yung Attorney Perse, mga kababayan? Baka alam nyo, baka si Attorney Trixie Angeles. 'Di ba? Dahil nga nasa side po si Attorney Trixie Angeles ng mga DDS. Diyos ko po, DDS ka tapos hindi mo alam yung pangalan. Oh my God. Attorney Perse, parang tineres Kailan ka pa kayo magising? Gising kapag hindi na natin kayang bumili ng bigas. Diba? Utang sila ng... Ikaw kasi magtrabaho ka ng maayos. Pagka hindi inaabot ng sweldo mo, dumiskarte ka. No? Para madagdagan yung kita mo. Hindi yung aasa ka doon sa 20 pesos na bigas, paulit-ulit yung sinasabi, 20 pesos na bigas. Alam nyo, mga kababayan, dapat naririnig natin yung 20 pesos na bigas sa mga kakamping. Pero ang tatalino ng mga kakamping, mga bossing, bakit? Pagkatapos po nung eleksyon, pagkatapos nung botahan, nalaman nila, nanalo na si PBBM, binoto ng majority. Siguro narinig ko yung paghahanap nila ng bigas, mga 1 buwan lang after election, tapos wala na. No, so kumbaga nakikipag-asaran lang, pero ngayon, wala na. Lalo na mga kakamping. Mga disente at maayos po ang trabaho niya mga yan. Kung si Kuya,
Oh, kung si kuya hindi kinakaya ng pera mo o ng kita mo, yung 20 pesos na bigas, yung bigas, eh dapat siguro humanap ka ng ibang racket, no? Kulang diyan eh. Diskartehan mo. Diskartehan mo, hindi yung TikTok ka. Araw-araw mo nga hanapin yung 20 pesos na bigas. Talagang walang mangyayari sa iyo diyan. 'Di ba? Walang mangyayari talaga sa iyo 'yan. Oh, tuloy. Utang, trilyon-trilyon ang utang. Anong nagawa ni BBM? May project? Ha? Umpisahan natin doon sa Davao. O mismong balwarte ng mga Duterte, mga kababayan. Pinaayos yung tubigan doon. Nagpamahagi ng mga titulo ng lupa, pinaayos yung mga daan. Oh. Yun pa lang yun ha. Doon na lang mismo sa balwarte ng mga Duterte. Oh, di ba? Kate, hello from Japan. Konnichiwa, Lodi. Magandang umaga po diyan sa inyo. Bakit nung time ni Duterte wala rin namang 20 pesos? 17 nga yung di ba? Yung sa kanila. Boss, saan mo nakita itong si Boy Dilat? Sa TikTok po. Sabi sa kanya doon sa TikTok, namumula na yung mata mo nang lilisik na. Oh. Galit na galit ka pa din dyan. Nakita ko parang, boss, medyo kalma. Baka himatay, baka bumaliktad ka dyan, tumirik ka dyan. Gandang tanghali po, Boss Mark. Ayan, si Cheryl Santa Maria. Tulay. Kayo mga bayarang vlogger, kayo. Anong patunay mo na binabayaran ako? Na binabayaran kami, anong patunay mo? Kumakampi kayo dahil suhulan kayo, binayaran kayo. Lasan ng pruweba mo? Bakit kayo iiyak? Galit na kasi live po ito mga bossing eh. Live po yan. Tapos kumbaga nire-record nila tapos i-upload nila doon sa TikTok. Tuloy. Lumalabas ako ngayon dahil hindi ko na matiis ang mga pangyayari. Ano ba nangyari? Ang dami nang naghihirap. Sobra. Grabeng tanong nga tayo dito mga kababayan, dito sa comment section natin. Sino po yung nakakaranas ng hirap dito, mga bossing? Yung talagang as in hirap na hirap po, no? Kagaya nung pinapakita ni boss. Ayan. Ako, syempre, hindi naman tayo magkakaila. Sakto lang, tama lang. Hindi naman hirap, mga bossing, no? Pero sila, ang naratibo po nila, ang dami ng mahihirap, lubog na ang Pilipinas, no? Pero wala. Karamihan ng taong bayan suportado po ang Pangulo. Sabi ni Pedro Cañada, boss, laro tayo. Kung may bayag ka, partida kahit sa lugar mo, walang kasuhan. Kung matapang ka, baka naman totoo, tato mo lang ang malakas. Sino ba sinasabihan na to? Ako? Kumuha ka muna ng visa papunta dito. Kung ako, ha? Pero kung siya, hindi ko alam kung taga saan yan. Tuloy! Boss, tuloy mo. Ginawa itong BBM administration na to. Ano? Kaya, tingnan nyo, ang Diwata Pares. Si Diwata. Di ba maraming pumipila? Si Diwata naman ang issue niya, mga kababayan. Ano kaya sasabihin nito sa Diwata? Ano ba yung Pares overload? No? Tuloy. Doon. Dahil mas mura. Affordable. Sulit. Patunay lang yan kung gaano na kalala ang ating bayan, ang mga namumuno ng ating bayan. Ngayon sabihin nyo, kung totoo. Saglit nga. Basag babongo nito. Sabi, tingnan nyo yung Diwata Pares overload. Sobrang mura. Madaming pumipila. First thing is, pag mura, talagang madaming pipila. Pangalawa, kung talagang masarap yung Diwata overload, madami talagang pipila. So, ang ibig niya sabihin ay kapag ganun, mahirap na ang ating bansa. Diyos ko po, Lord. Kung ako, isa sa mga sumusuporta o isa ako doon sa mga DDS, itatatwa kita. Sabi ko, hindi namin kasama yan. Hindi namin kasama yan, no? Ilayo nyo sa amin yan. Nangurap si BBM, bakit hindi siya
kinasuhan, hindi siya na-impeach. Of course, hindi ma-impeach si bangag na BBM dahil bayad ang Kongreso. Sinuhulan. Aba, mabigat na paratang yan, bata. No? Mabigat na paratang ang sinasabi nito. Ma'am Trexie Villa, magandang araw po sa iyo. Sabi ni Pakito, Gardo, lumabas yan. Wala kasi almusal yan. Diyos ko po, Lord. Ang layo na lang sinasabi kung ano-ano na po, ano. Sabi ko nga po sa inyo, no? Simula nung may pumasok dito na isang vlogger na halos 200,000 followers o subscriber, mga kababayan, alam ko yung 200,000 na yun is, kumbaga, hindi talaga galing sa mga viewers na araw-araw sa politika, kundi galing sa iba, mga kababayan. Hindi para sa lahat ang political vlogging. Kapag kaganyan, ang mangyayari, ganito, mga kababayan. Kung ano-anong invento ang gagawin para mapaliwanag yung isang issue. Tuloy, pati si Diwata Pares na damay na. Ha? Sinuhulan ang Supreme Court, sinuhulan ang DOJ. Hawak nila. Kaya nga trilyon-trilyon, bilyon-bilyon ang kinukurap nila dahil doon napunta sa mga buaya, hindi napunta sa taong bayan. Ako, bakit ako may karapatang magsabi dito? Dahil isa akong taxpayer. Nakakabayad ka naman pala ng tax. Pero medyo wag yung sobra-sobra ang paratang kasi hindi porket nagbabayad tayo ng tax, mga kababayan, no? Hindi porket nagbabayad tayo ng tax mag-iimbento na lang tayo ng mga dahilan para masira ang gobyerno. No? May nakakasuhan po diyan, mga bossing. Ha? Magkano ang monthly ng tax ko? Malaki. Malaki. Tapos nakawin lang. Malaki ang tax mo monthly. Tapos nakatunganga ka, naghihintay sa 20 pesos na bigas. Sasabihin mo sa amin, hindi mo kaya. Ibig sabihin, mga kababayan, pag malaki ang tax, malaki din ang kita. Di ba? Tapos ito, umaasa sa 20 pesos na bigas. Nagngangangal-ngal para sa 20 pesos na bigas. Hindi po talaga magtugma-tugma yung mga sinasabi nitong mga DDS, no? Ito mga, wala na kayong awa sa mga mahihirap. BBM administrasyon. Ano? Grabe ang sakripisyo ko noon nung kinakampanya kita, BBM. Ayan, mukhang manunumbat na. Ano ba sakripisyo mo noon? Nagpamigay ka ng mga damit? Nagpamigay ka ng mga merch? No? Para makilala ng tao si Pangulong Bongbong Marcos? Sumama ka doon sa mga proclamation rally, sumama ka doon sa mga campaign rally, no? Na kagaya ng mga ginawa nila Biyahe ni Koy. Tapos nag-kalye survey ka ba? Maghapon sa initan kagaya nung ginawa nila Vincent Tabige. Ganun ba yung sakripisyo mo? Ano ba yung sakripisyo mo? Sige nga. Ulan, init, tiniis ko. Bakit? Followers ko. Ilan ba followers mo? Kinukumbinsi kong iboto ka. Yun lang. Po sabihin nito mga tambalos-los na mga vlogger na hindi daw mananalo si Sara kung walang BBM. Baliktad kayo mga. Grabe. No? Siguro araw-araw tong nanonood kay Maharlika. Kasi si Maharlika kapag nagbablog, dinudot-dot yung ginagano. Gagalit ako. Galit na galit. Ito naman, manununtok naman. Diyos ko po. Tuloy mo nga. Bakit nanalo ba si BBM nung naglaban sila ni Line? Nanalo daw ba si BBM nung naglaban sila ni Line? Hindi, pero may issue that time. Pero wag na nating ibalik 'yon. Wag na nating ibalik 'yon. Kumbaga, fast forward na tayo. Nandito na tayo, mga kababayan. Pero yes, merong mga nanggaling, no, sa mga DDS na bumoto, pero tingin ko pa din, no, panalo pa din si PBBM. Kahit na sabihin mong
wala yung suporta ng DDS. Sabi dito, saglit lang. Sir Edmond Castillejo, salamat po sa pagiging member nyo dito sa ating channel. Ma'am Melanie Esguera, salamat po. Ma'am Heart C, salamat po. Ayan. Iba't ibang droga, antinir. Shabu, Rio, Coke. Siguro hanggang shabu. Pero hindi naaabot do sa mga koke. Medyo mahal na po iyon. Tuloy mga bossing. Basta nilampaso siya ni Lini. Partida pa yun. Nahawak nili sa ahas ang Smartmatic. Ibang klase, kapag viewers ka ni Maharlika, tapos vlogger ka din. Naghahalo-halo na. Imagine nyo, kung totoo yung sinasabi nito, mga kababayan. Kung totoo na yung ibinibintang nila, kay First Lady Liza Marcos, biruin mo, hawak mo yung Smartmatic para ipanalo si PBBM, pero talo pa din po. Anong klase yung hawak? Diyos ko Lord. Ay, nako. Nilang paso siya ni Lini, tapos sabihin nyo ngayon? Ano? Na hindi mananalo si Sara kung walang BBM? Sino bang namimilit na itandem si BBM? Di ba? Si kapatid niya, si Aimee? Si Aimee ang nagkumbinsi na itandem si Sara. Taong bayan. Taong bayan po, mga kababayan. Di ba? Naalala nyo, talagang sigaw natin, wag na kayong maglaban. Sana isa vice president at isa presidente, mga bossing. Di ba? Taong bayan ang sumigaw nun. It's either BBM is the vice president at Inday Sara ang presidente. Or vice versa, na BBM ang presidente at Inday Sara ang vice-presidente. Sobrang siga ni Mokong, parang galing Fentanyl World. Ay, totoo po. Tuloy. Si BP Sara natin. Ano? Dahil kung hindi niya itandem si BP Sara, lalampasuhin siya uli ni Lini. Yan ang klarong salita. Yung mga kakamping nga naka-move on na no? Yung mga kakamping na naka-move on na, mga kababayan Tanggap na po nila na ang presidente natin po ngayon si Pangulong Bongbong Marcos. Etong tao na to hanggang hindi pa din maka-move on. No, dahil nga po nasa side ng mga Duterte, ng mga DDS. Tapos wala tayong kaalam-alam na tumakbo pala itong bangag na BBM dahil sa asawa niya, hindi para sa bayan. Kayo tulog-tulugan pa rin kayo, bulag-bulagan. Huwag kayo magpaniwala sa mga vloggers dito. Vloggers. Tumakbo daw ang ating presidente para sa kay First Lady Liza Marcos. Asang paliwanag nun? Dahil yung mga yan, mga suhulan yan. Sinuhulan nila ang mga vlogger na kaya nilang suhulan, pero kaming hindi kayang suhulan, tinitik down ang mga TikTok account. Siguro po kahit may loko-lokong mga politiko, kung ganitong makikita mo at maririnig mo dito sa tao na to, hindi susuhulan to. No? Siguro ang iisipin ng politiko, Diyos ko, matatalo ko lagi dito no? Matatalo ko lalo dito tuloy. Mga FB account para hindi makapagsalita. Di ba? Hindi patas. Tingnan nyo ngayon, obserbaran nyo. Diyan sa bakit nandiyan ka? Kala ko dinilit yung channel mo. Bakit nandiyan ka? Bakit nandoon si Maharlika? Bakit may FB si Maharlika? Di ba, Lord G, welcome po sa channel natin. Ng TikTok nyo, madalas ang napanood nyo mga bias na mga vlogger, mga bayaran. Palibhasa itong mga vlogger na ito, naduduro hindi nakaranas ng gutom. Baka may diskarte. Shout out from Achu. Achu, I miss you. Tuloy mo, bossing. Dahil bayad ni Liza Ahas. Bayad pala. No? Walang nakakarating. Ganon po ang realidad. Kung fair ang laban, dapat hindi nyo tinitik down yung mga vlogger na totoo nagbulgar sa katotohanan. Kasi kapag yung nalaman ni Facebook, mga bossing, yung kanilang mga ibinabalita walang katotohanan at fake news,
mga boss, ite-take down po talaga yan. Kagaya na lang po nung umpisa nito, no? Kaya daw po nagkakaroon ng tension sa West Philippines, mga kababayan, dahil daw po, no? Dahil daw po ginigipit ng administrasyong Marcos yung mga Chinese dito sa Pilipinas, yung mga negosyante. Sabi ko, layo, ngayon ko lang narinig yung dahilan na yun sa West Philippines. So pagka ganun po, nakita ng Facebook, nakita ng YouTube na mali po yung pinapakalat nila, community standard. Tama yan si Cheryl. Take down talaga yan, mga kababayan. Sa umpisa pa lang po, simula't simula ni Bossing, puro mali na yung mga pinagsasasabi. Grabe ginawa ng BBM administration na to. Okay. Karumal-dumal, kademonyuhan. Mga linyahan ni Maharlika. Hindi ko po sinadyang ganyan ma-post, sorry. I am so very disappointed nag-English. na sinuportaran ko itong bangag na BBM. Laking utang na loob nito sa akin Dahil daw po nasa arawan siya, dahil daw po umuulan nung kinakausap niya yung mga supporter niya, mga followers niya, no? Para engganyohin na iboto si Pangulong Marcos. Kaya malaki daw po ang utang na loob. Hindi naman ako nagsalita ng ganun. Si Koy naman, si biyahe ni Koy, hindi naman nagsalita ng ganun. Sila Vincent Tabiga naman, hindi naman nagsalita ng ganun. Followers nga pala to ni Maharlika, kaya sinusumbat, Kaya sinusumbat. Parehas sila nung mga sinasabi. Tuloy mo, boss. Last na to, ha. Pagod na yung mga viewers dito kung ano-ano sinasabi mo. Ako may I have the right na sa mga kinukurap nila. Dahil lahat tayo considered na taxpayer. Pero ang pinagkaiba sa atin, mas malaki lang ang tax na binabayaran ko. Pero ikaw yung umiiyak sa 20 pesos na bigas, no? Sinasabi mo yung mga nanonood diyan sa iyo, sinasabi mo lahat tayo taxpayer, no? Pero kaibahan lang, mas malaki yung tax na binabayaran mo. Pero ikaw yung unang-unang umiiyak sa 20 pesos na bigas. Kasi po, mga kababayan, pag malaki ang tax, ibig sabihin, malaki din ang kita. Parang hindi naman. Parang hindi naman, sir. Tapos nanakawin lang nito mga puking ina na nasa Senado, puking ina na nasa Kongreso, puking ina to sila Lisa Ahas, nanakawin lang. Payag ba kayo na nakawin yung mga pinaghirapan yung nyo sa tax? Nabubulol-bulol na si Kuya. Nanakawin lang. Ni wala silang naipaliwanag kung paano ninanakaw, kung paano kinukuha yung tax nila, tapos ginagamit, no? Wala po. So dumako na tayo. Ako po ay humihingi ng paumanhin dahil ipinlay ko po itong video ni Bossing. No, dumako tayo, mga kababayan. Ayan, dahil may nagngangawa nga po, mga Bossing,